Okay mga katits, kumusta po kayo? So repose po tayo, magnetic rod but not totally nagdidikit sa magnet ha, baka yun ang iniisip niyo. Itong magnetic rod ay gumagana ito sa through kinetic energy and then mas pinapalakas ng pulse rate. Okay, so i-repose natin. Okay mga ka-TH, kumusta po kayo? Habang nandito tayo sa duyan, yan po, gagawa tayo ng video, no? Pag-uusapan natin itong tungkol sa copper na rod, no? May nag-PM sa atin, tinanong niya tayo kung ano yung ginamit nating rod dito sa ilrad natin, kasi sabi niya may nakita siyang pinupost natin na video noon na gumamit tayo ng ilrad. So yes ka-TH, no, may ilrad po tayo. Yan po, ito po yung ilrad na makikita mo sa video, no. Sabi niya nakagawa po daw siya ng ilrad na gawa sa copper, ngunit nakulangan po siya sa performance. Nung tinanong natin kung magnetic ba yung rod na ginamit niya, sabi niya basta yun ang nabili niya sa tindahan. May nakita kasi siyang, sabi niya, may nabasa kasi ako bro na mga comment na sabi bili lang daw ng copper na rod tapos lagyan ng bearing, lagyan ng handle, no, yun ang gawing ilrad, magditik po daw. So yun ang sabi niya. So hindi niya alam yung ginawa niya, no. Dito kasi tayo alam mo yung tayo kasi mga Pilipino, pag nakita natin isang bagay katulad niyan, makikita mo sasabihin, no, may conclusion na agad kahit hindi alam. Sasabihin na agad na ordinaryong copper lang. So yung nabili niya po, yung mabibili po dito sa atin sa mga construction supply or sa mga industrial supply, ordinaryong copper lang po yan mga ka-TH, no. Yan po ay ordinaryong copper rod. So yan po ay ginagamit sa construction. Ito namang ginawa nating ilrad, ito po ay sadyang dinisenyo or ginawa para sa gawing detector. So yun ang pagkaiba nila, pareho copper, ngunit itong sa atin ay talagang magnetic rod ito. Yung sa mga industrial naman, yan po ay ordinaryong copper lang po. So yun ang ginawa niya, kaya nakulangan siya sa performance. So kung tatanungin mo ako ngayon, kung may patunay ba tayo na ito po ay hindi ordinaryong copper rod lang, or totoo ba na ito ay magnetic rod talaga? Yes po ka-TH, no, eksklusibo po ito, hindi ko po ito inihayag dito sa social media noon pa, no. Ngunit para na rin sa kaliwanagan sa lahat, no, kasi may nakikita daw siyang post, mga comment na nagsasabing bili lang ng copper na rod and then lagyan ng bearing, no. May nagpo-post pa nga ng mga copper na rod at yun lang daw ang gawin na detector. So pasensya na po, no, sa mga sagasaan natin, no. Malinaw po na pinopost nila yon, sinishare nila yung idea nila na sila mismo ay hindi nila alam. So ito po yung magnetic rod, no. May pangalan po yan, no. Yan, oh, lapit natin ha. Yan po, oh, letter F yung initial niya, and then yan, oh, malinaw na, oh, yan, nakita niyo, oh, oh, yan, New Zealand, no. Hindi ko na lang babanggitin yung company na gumawa nito. So ito po isa, oh, yan, oh, New Zealand, oh. So ito po talagang hindi mabibili dito sa mga industrial supply natin, no. So yan po, naka-engrave po yung pangalan ng rod. Ito po ay eksklusibong ginawa para sa detector. Ngayon
Dahil may nakita kang post at din ang yung nag-post naman or nag-comment hindi rin alam, dahil ito kasi ugali natin Pinoy no? Mag-conclude tayo agad, no? Hindi natin alam yung buong katotohanan, nag-conclude ka na katulad nito, makita mo copper, sasabihin mo na yung copper na nabibili sa mga industrial supply, yun ang magagamit na detector. So diyan pa lang nag-umpisa na yung mali mo. Bakit? Ginawa mong detector para sa gold yung rod na ang talagang kagamitan niya ay para doon sa construction. Kuha. So doon pa lang nagkamali ka na. Okay? So ngayon kung magtanong ka, bro, anong bukod dyan sa pangalan, ano ibang palatandaan na yan po ay ordinary lang na copper rod or yan po ay magnetic? So ito pong magnetic rod mga ka-TH, kahit balaktutin mo ito ng sobra sa 90 degrees and then ibalik mo, hindi po yan mababali. And then pangalawa, kapag nakabaluktot yan, yung mga ordinary na rod, pag binaluktot mo yan, magkaroon po yan ng bitak-bitak. So ito po, mayroon po tayong dala. Yan po, no? Smooth po siya, no? Hindi mo makikitaan ng bitak. Ngunit kapag ordinary yung rod mo na ginamit, magkakaroon po yan ng bitak. So ituwid natin So yan. Yan. Tuwid na, walang bitak, no? Natuwid. So kung nabalik siya sa ayos. Ngayon, kung hindi ka maniwala sa akin, subukan mong bumili doon sa mga industrial supply, no? Tapos baluktutin mo ng ganito. Ganyan. Kita ba? Ganyan. No, tingnan mo kung may bitak ba. And then ibalik mo, ituwid mo uli, no? Tingnan ko lang kung hindi ba yan mapuputol. Pero yung sa atin, yung mga magnetic na katulad nitong sa atin rod, hindi po yan mababali, no? At talagang galing po yan sa isang may gumawa po na kumpanya dyan, no? Hindi ko lang sasabihin, baka mayroon namang maglabasa na yung pangalan talaga, baka may maglabasa na naman na piki na rod. Ngunit malalaman mo kung piniki nila, linagyan lang ng pangalan katulad niyan, ituwid mo yan, pag piki yan, putol talaga yan or magkabitak-bitak yan, wala po yan, no? So yun po, no? Ganyan lang ang pagtesting mo sa magnetic copper rod or doon sa mga ordinary na copper rod na ginamit sa mga construction supply or ginamit sa construction at binibinta sa mga construction supply or sa mga industrial na mga tindahan. So yun po mga ka-TH, ganyan lang po, no? So pasensya na po sa mga nag-post dyan, mga nagsabi na pili lang ng copper rod na ganyan, tapos lagyan ng bearing. Ang tawag dyan po ay pangdamay. Bakit pangdamay? Katulad nitong nag-PM sa atin, sabi niya, ay talaga bro, no, mali pala talaga yung ginawa ko. Nakagawa nga siya, kulang naman daw sa performance. So yun po, dyan ka talagang mali po yan, no, mga ka-TH. So may istorya kasi itong rod, no? Sige bago natin itong video kahit mahaba na. Sa panahon ng Japanese, ginamit na po ang magnetic mga magnetic spring, no? Yun po ang nagpapagalaw sa mga katulad sa ahas, no? Nandoon sa cave, pag lalapit yung tao, lalabas yung ahas. Pag aatras yung tao, aatras din yung ahas, papasok uli. And then yung mga buhaya, no, yung mga crocodile sa ilalim ng tubig, kikilos yung buhaya kapag lalapit yung tao. Tapos pag masyak ka pa, ibubuka nila yung bibig nila. So parang kakagat. Dahil po yon sa mga magnetic spring, no. Nasyak ka, dahil sa pulse rate mo, so ibubuka ng crocodile yung kuan, tapos yung snake mag striking position din kapag na gulat ka. So excuse po. So lalapit po sila dahil po sa kinetic energy,
kinitik natin. So ngayon ang nangyayari, mayroong reverse, no? Pinapagana po ito sa kinitik natin para mahanap ang enerhiya mula sa iyo. So yun po, no? So ngayon alam mo na yung istorya tungkol dito sa magnetic rod. So kapag ginamit mo ordinary na rod, dahil nakakita ka, copper talaga yan, no? So bili ka din ng copper, dyan ka, mali ka talaga dyan, no? So okay, hanggang dito na lang siguro ka-TH dahil mahaba na yung video, no? Then salamat nga pala sa mga nag-view sa mga video natin na pinupost natin sa YouTube, and then yung mga nag-like, lalo na sa mga nag-subscribe, no? Thank you po sa inyo mga ka-TH. So ulitin ko po, gawa ka ng ilrad, no? Itong ilrad natin wala itong bala, no? Ito po yung ilrad, no? Yan, lagyan ng handle. Ngunit ang ginawa nito ay hindi lang ordinary na copper na mababali kapag binuluktot mo 90 degrees. So ngayon alam mo na, no, kapag baluktot mo ganyan 90 degrees, and then pagbalik mo na bali, yan po ay ordinary na copper na ginagamit sa mga construction. Tapos gusto mong gawin na tawag dito detector para gamitin mo sa iyong pag TH. So talagang mali po talaga, no? Mali yan ka-TH. So maraming salamat po. Okay, hello po mga ka-TH, no? Pahabol lang natin ito sa nauna nating video dun sa pinag-usapan natin tungkol dito sa ordinaryong copper rod at magnetic, no, na pwede gawing detector. Okay, alam po natin na marami ng mga ka-TH natin na nakagawa ng ilrad or mga detector mula sa ordinaryo na copper, no? So ang gagawin mo diyan ka-TH, wag mong itapon yan, ha, no? Lagyan mo na yan ng additives kumbaga, no? Maglagay ka ng mechanism, no? Katulad doon sa nabanggit natin doon sa video natin sa multi-rod detector, no? Pwede kang gumawa ng solid plastic na detector basta mayroon kang mechanism na ilagay. So yung nagawa mo na ordinaryo na copper rod, lagyan mo yan ng tawag dito mekanismo para makapag-detect po siya ng maayos. Okay, tungkol naman doon sa naikwento natin, no, dagdagan natin yung kwento na yon, no, tungkol doon sa mga magnetic spring. Ang magnetic spring na ginamit ng mga Japanese noon, ang nagpapagana doon ay enerhiya mula sa iyo, at magdidetect po siya ng kinitik ng tao. Kaya kikilos po siya, yung mga artificial snake na nakapatong doon sa spring ay kikilos po siya kapag may tao na lalapit dahil sa kinitik ng tao. Ito pong ginawang magnetic rod para sa detector na magagamit paggawa ng detector, ito po ay pinapagana sa kinitik natin or kinitik ng tao, at nagdidetect po ito sa enerhiya na mula sa iyo or sa gold. So yun po ang reverse na sinasabi natin doon sa naunang video natin, no? Bakit natin binalikan yung kwento na yon? Kasi may nabasa rin tayo, hindi ko lang matandaan kung yun ba ay post or yun ba ay comment lang. May nabasa ako na sinasabi niya na ang malaking ahas daw kikilos dahil naapakan yung spring. Nandun yung natawa tayo doon. Nandun yung spring sa apakan, kaya kikilos yung ahas. Hindi po yun ka-TH, no? Yun ang sinabi natin doon sa naunang video na tayong mga Pinoy mahilig tayong mag-conclude kahit hindi natin alam, no? So yun po ang mahirap. And then ang isa pa doon, masakla pa doon, sinishare natin sa iba. So kakalat po yung mali, no? Siguro napanood niya sa movie movie ni Indiana Jones, yung naapakan yung spring, gumalaw.
So hindi po yan, no. Ang nagpagalaw po sa mga artificial snake, artificial na mga crocodile ay yung mga magnetic spring. So alam po yan ng mga Japanese noon. Natawa ko doon sa kuan na yun eh. Naapakan. So hindi po, no. Gumagalaw po yon dahil sa kinetic ng tao. Nadidetect po ng magnetic spring yung kinetic ng tao. Kaya gumalaw. So yun lang po, no. Katiits na uulitin ko po. Kapag nakagawa ka ng detector mula sa ordinaryo na copper rod, dahil na din sa nabasa mo, ay pasensya na talaga. Pasensya na talaga sa mga nasagasaan natin na dahil malinaw di alam, pinupost hindi alam. So yung tawag dyan talaga pang damay, no. Kapag nakagawa ka na yung mula sa ordinaryo na copper rod, wag mong itapon, wag mong itapon yan. Ang gawin mo dyan, mag-experiment ka na lang siguro, and then pag nag-experiment ka, wag mong i-share para hindi ka rin magiging pangdamay, no. Gawin mo yung sinabi natin doon sa video natin sa multi-rod detector, no. Maglagay ka ng mekanismo diyan, no. Ikaw na bahala, no. Ikaw na mag-study diyan, no. Sige po, no. Huwag mong itapon kapag nakagawa ka ng rod na mula sa ordinaryo na copper, no. At least ngayon may idea na kayo, no. Nagkakaroon tayo ng idea na hindi pala talaga ordinaryo yung copper na ginamit bilang detector or ginawang rod, no. Ito po ay magnetic po, no. Hindi po ito ordinaryong copper. So yun lang po, no, mga ka-TH, kasi mahaba na yung video, no. Okay, maraming salamat po, no.